Kakadiagnose lang sa'yo na may disc herniation ka. Alam mong kailangan mong mag-ersisyo pero wala kang gaanong oras sa araw para gawin ito. Huwag mag-alala, sa video na ito, ibabahagi ko ang mga susi para mapabuti agad ang iyong disc herniation. Alamin ang programa ko sa rehabilitasyon para sa disc herniation. 24 na linggong programa na may 115 ersisyo para maibalik ang normal mong buhay at maiwasan ang mga pag-atake ng pananakit ng ibabang likod. Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagbalik sa Fisioterapia at Alcance. Ako si Marco Saclistan, ang paborito mong pisyoterapista. Ako mismo ay dumaan sa isang katulad na karanasan. Na-diagnose ako na may disc herniation, maraming taon nang nakalipas at dahil sa kakulangan ng kaalaman, nauwi ako sa operasyon. Kung alam ko lang noon ang alam ko ngayon, iba sana ang nangyari. Gusto kong tulungan ka na mapabuti ang iyong mga sintomas at ang kalidad ng iyong buhay. Ang mga hernia sa disc ay kadalasang kasabay ng pagkatuwid ng kurbada ng ibabang likod. Ibig sabihin, nawawala ang natural na kurbada ng lumbar spine kaya nagkakaroon ng maling pamamahagi ng bigat sa bahaging yon. Ang posisyong ito ng pagyuko o pagkatuwid ng kurbada ng ibabang likod ay maaari magdulot ng osteoarthritis sa paglipas ng panahon. Ang lumbar spine ay nagkakaroon ng maling pamamahagi, nawawala ang natural nitong kurbada na nagdudulot ng arthrosis, nawawala ang natural na kurbada ng lumbar na nagdudulot nito. Dahil dito, ang mga ehersisyo ng lumbar extension ay napaka-epektibo para sa paggamot ng mga hernia sa disc dahil itinatama nila ang posisyon ng lumbar area. Pansamantalang binabaliktad ang pagkapantay na iyon. Narito ang 3 simpleng paraan para gawin ang lumbar extension. Samahan mo akong tuklasin ang mga ito. Sa totoo lang, ang paggawa ng lumbar extension ay isang bagay na sobrang simple pero hindi palaging kaaya-aya. Tingnan natin ang 3 antas. Ang una sa mga ito ay ang posisyong Sphinx. Malamang kilala mo na ito mula sa iba ko pang video tungkol sa disc herniation. Humiga ka ng nakadapa. Siguraduhin mong nakadikit ng maayos ang iyong pubis sa sahig. Ipatong ang mga forearm na parang tatsulok ang nabubuo sa pagitan ng mga kamay at panatilihing nakadikit ang pubis. I-relax mo ang iyong lower back sa pamamagitan ng pagpapalubog nito pababa sa sahig. Ibig sabihin, huwag mong i-contract, kundi hayaan mong mag-relax ang iyong lower back para dumikit ito sa sahig at mapanatili ang posisyon. Ang ideal ay 15 minuto. Pwede kang magbasa ng libro, manood ng isa pa sa mga video ko, makinig ng musika, manood ng pelikula, o kahit anong gusto mo. Kahit anong makakatulong sa'yo para malampasan ang 15 mahahabang minutong yon. Malamang hindi mo agad magagawa ito sa unang araw, kaya ang rekomendasyon ko ay magsimula ka sa maliliit na bahagi, gawin mo muna ng 3 minuto ng 5 beses sa isang araw, pagkatapos ay 5 minuto ng 3 beses sa isang araw, at saka ka lumipat sa 7 minuto ng 2 beses sa isang araw. Kung maayos ang lahat at maganda ang progreso, maaari kang gumawa ng isang serye ng 15 minuto pero nakadepende pa rin ito sa mga sintomas at kung gaano ka nasusuportahan, pati na rin kung kaya mo nang idikit ang paa sa sahig. Kung mapapansin mong pagkatapos ng 5 minuto ay sumasakit at nakadikit ang pubis, pati na rin ang lower back at lumulubog ito kapag nadidikit, itigil mo muna at subukan ulit mamaya. Ang mahalaga ay iangkop ito sa iyong kakayahan at unti-unti mong dagdagan ng antas at ang oras na nananatili ka sa posisyon ng Sphinx. Kung ang posisyong ito ay talagang sobrang hindi komportable para sa'yo, maaari kang gumamit ng unan. Ilagay ito sa antas ng dibdib at huwag gamitin ang iyong mga forearm. Sa ganitong paraan, tulad ng nakikita mo, mas mababa ang pagkakaangat ng aking dibdib at mas kaunti ang pag-uunat sa bandang ibaba ng likod, kaya mas banayad ito. At muli, maari nating subukang manatili hanggat kaya mo, ang ideal ay 15 minuto, pero kung hindi mo kaya, ayos lang din. Hinati namin ito ng 5 beses na tig 3 minuto, 3 beses na tig 5 minuto, 2 beses na tig 7 minuto, at paunti-unti hanggang umabot ng 15 minuto. Napakahalaga na mag-relax ka, na kapag nasa posisyong ito ka, ay hayaan mong mag-relax ang iyong lower back, huminga ka, at maramdaman mo nga ang buong ibabang likod ay hindi aktibo, walang pag-igting at relax lang. Madali mo itong makikita kapag hinawakan mo ang magkabilang gilid ng gulugod mo. Para sa akin, dahil bahagya akong nakaangat at nagsasalita, malakas ang contraction ng kalamnan.
Makikikita mo rito na may dalawang umbok ng kalamnan na umiigting para manatiling nakataas ang aking postura. Kung magpapahinga ako ng buo at bababayaan kong bumagsak ang dibdib ko, makikita mong mawawala ang dalawang haligi. Ito ang palatandaan na talagang nire-relax mo ang iyong likod at tama mong ginagawa ang ehersisyo. Ayos, isipin natin na naging madali para sa iyo ang unang antas ng Sphinx at nagawa mong manatili ng 15 minuto nang walang problema. Maayos na pagre-relax na ibabang likod nang hindi lumilitaw ang dalawang umbok ng kalamnan. Simple lang, pwede tayong pumili ng mas advanced na ehersisyo na halos pareho pero ngayon mas lalayo tayo at mas malawak ang pag-extend. Ilagay ang mga braso sa gilid ng katawan, ipatong ang mga kamay sa harap at siguraduhing laging dikit ang pubis sa sahig. Napakahalaga nito. Itataas natin ng konti pang dibdib para gawin ang posisyon ng cobra. Dito, hindi tayo pwedeng tumagal ng 15 minuto dahil ilang segundo pa lang ako dito, hindi ko na kaya. Kailangan nating magtrabaho. Uulitin natin, bababa, ilalagay ang mga siko sa sahig, huminga at muli nating itataas, panatilihin ng ilang segundo. At mag-relax. Ang level 2 ay mas agresibo, kaya hindi ko ito nire-rekomenda para sa lahat. Sa totoo lang, dapat makaya nyo muna ang 15 minuto sa level 1 bago lumipat sa level 2. Ang ideal ay 15, 15 ulit. At muli, dapat kaya mong gawin ito ng tuloy-tuloy o hati-hatiin sa ilang beses sa loob ng araw. Halimbawa, 5 beses sa isang araw, 3 ulit, 5 ulit, 3 beses sa isang araw, 2 beses, 7 ulit o 15 ulit. Sunod-sunod, gagawa pa tayo ng ilan pa para makita niya ng tama, siguraduhing laging relax ang bandang ibaba ng likod, nakadikit ng maayos ang pubis at sa huli, nakatingin ng diretso sa harap. Ayos, ang paggawa ng level 2 ay hindi nangangahulugan na hindi mo na pwedeng gawin ang level 1. Sa totoo lang, pwede kang manatili ng 15 minuto sa posisyon ng Sphinx at pagkatapos ay gawin ng cobra ng mga 15 ulit sa dulo. Para mapalakas ang epekto ng lumbar extension na yan, napaka-importante. Kapag natapos mo na gawin ang mga ehersisyong ito, hindi ka pwedeng biglang tumayo at maglakad agad. Ayaw ng gulugod sa biglaang pagbabago ng posisyon, kaya kung bigla kang tatayo, makakaranas ka ng matinding pananakit ng ibabang likod. Ang rekomendasyon ko, yumuko ka lang paabante, ipatong ang dibdib at magpahinga ng ilang minuto para masanay ang gulugod mo sa bagong posisyon na ito. Pagkatapos, humiga ka sa tagiliran na bahagyang nakabaluktot ang mga tuhod papunta sa dibdib, maginhawa ang posisyon mo at maghintay ka ulit ng ilang minuto. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng maayos na paglipat mula sa maximum na pag-extend ng lumbar spine papunta sa posisyon ng pagyuko o kahit neutral nang hindi nagdudulot ng trauma o sakit sa iyong likod. Pagkatapos mong manatili ng ilang minuto sa posisyong ito, bumalik at umupo ka naman ng isa pang ilang minuto. Huminga. At kapag nakita mong mas maginhawa ka na, tumayo ka lang at maglakad. Ang ikatlong antas ay hindi naman mas komplikado. Ito ay mas practical na antas na magagawa mo nang hindi na kailangang humiga sa sahig. Para gawing napakasimple, ang una mo kailangang gawin ay hanapin ang iyong mga butong nakausli sa likod ng balakang na madaling matagpuan sa magkabilang gilid ng iyong gulugod direkta sa itaas ng iyong puwitan. At maaari mong mahawakan bilang 2 butong nakausli at kung minsan ay bumubuo ng 2 maliit na hukay. At sa antas na ito, ayos, ilagay mo ang iyong mga hilalaki sa itaas lang ng maliliit na hukay na iyon. Ibig sabihin, ganito, sa ganitong paraan. At ang mga kamay ay nasa magkabilang gilid ng baywang, nakapalibot sa magkabilang tuktok ng balakang direkta sa antas ng baywang. Mula diyan, pumwesto ka ulit ng patagilid sa akin at gawin mo ang isang pag-uunat. Nakatingin sa kisame at bahagyan yumuko pa atras, habang itinutulak mo pa abante,
gamit ang iyong mga hinlalaki. Panatilihin ng ilang segundo, 2, 3, 4, 5 at bumalik sa panimulang posisyon, tumingin sa kisame, iunat, umunat ka paatras at itulak gamit ang iyong mga hinlalaki paabante. Para sa pag-uunat ng ibabang likod sa pinakamababang antas, panatilihin ng ilang segundo nang hindi inaalis ang tingin sa kisame. Ibaba, bumalik tayo ulit, itulak paabante, iunat habang nakatingin sa kisame at panatilihin ang pag-uunat. Para sa akin, hindi ganong komportable ang varyanteng ito, pero mas practical ito dahil pwede mo itong gawin kahit kailan, nang hindi na kailangang humiga. Pwede mo itong gawin habang nagtatrabaho ka, habang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, o habang umiinom ka sa bar. Kaya huwag mong kalimutang ilagay ng maayos ang mga hinlalaki mo sa itaas ng maliliit na hukay na ito. Hawak ang mga kamay sa palibot ng baywang at itulak paabante habang nakatingala ka sa kisame. Para magawa ng maayos ang lumbar extension, pinakamainam na gawin ito ng 15 beses sunod-sunod. Kung hindi mo kaya, pwede mong gawin ang parehong dami at dalas gaya ng sa mga naunang ehersisyo. 3 beses 5 beses sa isang araw, 5 ulit 3 beses sa isang araw, 7 ulit 2 beses sa isang araw, o 15 ulit 1 beses lang sa isang araw. Mas mainam kung gagawin ito sa hapon o sa gabi dahil mas magiging flexible ang likod mo sa mga oras na yon. Ano sa tingin mo? Normal lang na sa mga unang beses ay hindi mo kayang tumagal na makaramdam ka ng sakit o hindi mo magawa lahat ng ulit? Halimbawa, sa posisyon ng Sphinx, ang ideal ay manatili ng 15 minuto pero halos walang nakakabot ng 3 minuto sa mga unang beses. Kung ganito ang sitwasyon mo, huwag kang mag-alala, normal lang talaga ito. Kailangan ng katawan mo ng kaunting panahon para makaangkop at masanay bago magsimulang gumana at magbigay ng resulta ang mga ehersisyo. Maging consistent ka, pumili ng 1, 2 o lahat ng 3 ehersisyo at gawin ito ng ilang beses sa isang araw sa loob ng 3 linggo para makapagsimulang makakita ng resulta. Kung nandito ka na, siguro gusto mo ang video na nakakatulong ito. O baka in love ka na sa kalbong ito. Mag-subscribe para mas makita mo siya at i-share ang video sa nangangailangan. Kung gusto mo ng personal na atensyon at exercise program para sa injury mo, kontakin mo ako sa bago kong platform na physiotherapia2alcance.com para ako mismo ang mag-asikaso sa iyo. Isang pagbati at umaasa akong makita ka sa susunod na video.